Hello guys, so kumusta kayong lahat? So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Marlon Ubaldo. So ako ang owner ng The Printing Shack at nagtuturo ko ng mga tips and tricks about sa printing business. Kung gusto mo na mga ganitong klase ng topic, no, so inaanyayahan kita na mag-subscribe dito sa my channel ko. Okay, siguro napapansin nyo yung mga latest na vlog ko, no? Parang mga recycle na vlog lang siya, no? So, yung mga tinuro ko dati, for example, yung photo printing, saka yung sticker printing business, nilalagyan ko lang ng 2024. So, bakit ko guys ginagawa yon? Ganito kasi yan. Nung ginawa ko kasi maunang video na yon, panahon ng pandemic yun guys, no? Kasi magkaiba yung pagbi-business ng printing nung panahon ng pandemic, at syempre, ngayong panahon na halos wala ng pandemic. Okay, so magkaiba kasi ng diskarte yan. Kasi nung dati, hindi tayo masyado nakakalabas, pero ngayon, nakakalabas na tayo. Kaya tinuturo ko sa inyo guys, yung mga latest na tips and tricks about sa printing business ngayong 2024. At sa vlog na to, no, ang ituro ko naman sa inyo is yung general na. So hindi lang siya sticker, hindi lang siya photo printing, no. General printing na talaga siya. So paano ba talaga guys magsimula ng printing business ngayong 2024? Pero bago ko guys sagutin yan, no, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba ang kinagandahan kapag meron kang printing business. Sa totoo lang guys, so sobrang dami talaga ng dahilan kung bakit kailangan magtayo ng printing business. Pero ang sasabihin ko lang sa inyo is tatlo na lang, no. Kasi pag sinabi ko lahat, baka abutin tayo ng ilang oras dito sa vlog na to. So itong tatlo na to para sa akin ang pinaka-importante. So unang-una guys, rare ang printing business. Kasi may mga nagsasabi na bakit raw ako natuturo ng printing business. So dadami na raw. Hindi totoo yun guys, no? Hindi talaga marami ang printing business. So dinidare kita guys, no? Lumabas ka sa labas ng bahay mo. Bilangin mo guys kung ilan yung printing business dyan sa may inyo. So siguro guys, no, swerte na kung merong isa o dalawang printing business dyan sa may labas ng bahay nyo. Pero for sure, walang printing business dyan sa may inyo. Ang marami dyan sigurado ko sa inyo mga sari-sari store. Okay, so ang printing guys, very rare na yan. So kung magtatayo ka ng printing business dyan sa may inyo, lahat ng tao sa inyo guys is sa'yo magpapaprint. So pangalawang kinagandahan ng printing business guys is ang laki ng profit. Okay, ang laki ng tubo. Dinaig pa nito guys yung tubong lugaw. Kasi ganito yan guys, so, halimbawa meron kang tindahan, tapos meron kang tindang ganito, itong tasty. So bibilin mo siguro to ng mga 50 pesos, tapos papatungan mo siya ng 5 piso. Ano kaya, bibili ka ng 5 piso, papatungan mo ng piso. Diba ganun yung pinakatubo natin sa mga tindahan. Sa printing business guys, hindi gano'n, no? Kapag ka nag-print ka sa isang bond paper, ang puhunan lang nun guys, no? Siguro mga 25 centimos. Okay, tapos binibenta mo siya ng 3 piso hanggang 5 piso, no? So kung 25 centimos, kung piso times 5, kung 5 piso mo siya pinapaprint, times 5 ulit, no? So yung 20 cents mo naging times 25. Okay, no? So ganun kalaki guys ang patong. Hindi nga guys kamukha dito na yung 50 mo magiging 60. Sa printing business guys, no, yung 25 mo pwedeng maging 5 piso. Ito pa isa pa sample, halimbawa nagpiprint ka nitong Sintra board. Ang Sintra board na to guys, ang puhunan nito siguro mga 25 pesos to 30 pesos. Tapos binibenta natin to guys na 100 pesos. So ang tubo nyo guys is times 3. Pangatlo guys na kinagandahan ng printing business, at tingin ko ito yung pinakamaganda, ay yung tinatawag ko na sustainability. So ano ba ang ibig sabihin ng sustainability? Siguro mga high school or college pa lang ako nagbi-business na ako. So ang business ko dati ay nagbe-burn ako ng mga MP3. So meron ako nung laging dalang binder doon sa may backpack ko, no, kamukha nito. No? Tapos yung binder na yun guys, nandun yung mga listahan ng mga kanta. Ganyan ako nagsimula na mag-business, kaya natuto ko sa may technology. Tapos nagkamero rin ako ng computer business, nagkamero rin ako ng soft drinks business. Tapos ang isa sa mga pinakamalaki talagang kumita ko yung buy and sell. Okay, so ang ginagawa ko, no, pupunta ako sa may Raon or no, kaya sa may Recto. Tapos bibili ako ng mga video, kaya saka ng mga portable DVD. Tapos binibenta ko siya. Kaso ang problema nun guys, no, unang-una dun sa may CD burning business. Alam niyo naman guys, nga ngayon na wala ng CD player. Okay, so yung mga sasakyan siguro, meron yung mga lumang sasakyan, may mga ganun. Pero usually ngayon wala na. Nagkameron na ngayon ng Spotify, nagkameron na ngayon ng YouTube Music. Tapos yung iba naman is dina-download na lang nila sa internet. Yung business ko na yon, hindi siya naging sustainable, o ibig sabihin, hindi siya nagtagal. Kasi nga guys, ngayon mas madali na i-access dun sa mga kanta. No? Hindi ka mukha dati na talagang sobrang hirap na ma-access sa mga kanta. Kasi para magkameron ka ng isang CD o isang album ng CD, no, kailangan mong gumastos ng mga 400 to 500 pesos para sa 12 to 15 songs. Di ba ganun yun? Bibili tayo dati sa may Odyssey, bibili tayo sa may Astrovision. Kaso ngayon wala na rin sila. Di ba napansin nyo, wala na yung mga CD ngayon. Nagsara na talaga sila ng tuluyan, no? Kasi nga hindi sustainable yung negosyo na yon. Kasi nga nag-i-innovate yung mundo. Pangalawa naman guys, yung mga portable na DVD at syempre yung mga videoke player. So gano'n rin guys yung nangyari, no? Hindi rin siya naging sustainable. So nawala rin guys yung negosyo ko na yon. Kasi nga guys, no, nawala na rin yung mga DVD. Yung mga Blu-ray, ewan ko kung may buibili pa ba nun, no? Kasi nga nawala ni Astrovision, nawala na rin yung Odyssey. So wala nang buibili ng mga DVD. So hindi nila kailangan guys yung DVD player. Kasi nga ngayon guys, meron ng Netflix, meron ng Disney Plus, meron ng HBO Go, at kung ano
ano pa mga streaming services. So ang nangyari doon guys ay nalaos na rin yung mga portable DVD player at syempre yung mga video okay player ganun rin. So nalaos na rin sila, no? Kasi ngayon pwede ka na mag-video okay through YouTube. So nawala rin siya. So marami pang mga business na ganyan na nagsara kamukha nung Aka Video, di ba? Yung Video City, nawala rin yon. Kasi nga nag-innovate yung mundo, kaya ang nangyari ngayon ay nawala silang lahat. Kasi hindi na sila kailangan ng mundo. Kasi nga nagpaparent sila ng mga DVD, ng mga VCD, pero hindi na kailangan yun. Kasi nga may mga streaming services na. So lahat sila ulit nagsara. Sigurado ko guys, no, marami pa kayong mga alam ng mga negosyo na nagsara kasi nga hindi sila naging sustainable. So in short term lang guys, no, ang ibig sabihin ng sustainable, ganito lang yan. Bago ka guys magtayo ng negosyo, tanungin mo muna yung sarili mo kung yung negosyong itatayo mo ba is tatagal ba siya ng 5, 10 to 20 years, no? So ganun katagal dapat ang negosyong itatayo mo, kasi kung yung negosyong itatayo mo ay malakas lang siya ngayon, kamukha dati nung nagbebenta ako ng mga videoke saka ng mga DVD player. Ang lakas talaga ng benta ko no, doon nga ako unang nagkamero ng sasakyan. Nakabili ako guys dati ng Kia Carnival no, dahil lang sa pagtitinda ko ng mga ganun no. So, ganun kalakas siya dati. Okay, akala ko dati panghabang buhay siya. Akala ko dati na hindi matatapos yung ganun kalakas na negosyo. Pero nagkamali pala ako kasi nga dumating yung time, tumumal yun kasi nga wala nang bumibili sa akin ng mga portable na player at wala na rin bumili sa akin ng mga video okay player no. Kaya yun, nagsara rin yung aking business na yun. Tapos ang tinayo ko naman nun is computer shop. So, yung computer shop same lang rin ngayon. No? Kung titingnan nyo yung paligid nyo, wala na rin masyadong computer shop ngayon. Siguro mga nakatayo na lang ngayon yung mga malalaking computer shop na lang katulad ng TNC. Naalala nyo dati yung Nitopia? Di ba wala na rin Nitopia ngayon? Dati ang lakas-lakas ng Nitopia, ngayon wala na sila. Tapos yung IT Lag yan, wala na rin sila. Kasi nga hindi rin naging sustainable yung business nila kasi nga yung mga computer games ay napalitan na siya ng mga phone games, di ba? Nagmo-mobile gaming na lang tayo ngayon. So, ganun yung nangyari, no? So, nalugi rin sila, nagsara rin sila. Bisa sabihin nun guys, di naging sustainable yung negosyo nila. Hindi siguro nila nakita na balang araw na yung cellphone mauungusan yung computer. Pero guys, ang printing business, very sustainable yan. Alam nyo bakit? Kasi halos lahat ng bagay sa mundo no, kailangan ng imprenta. Kamukha nitong damit na to, di ba? Kailangan niya ng imprenta kasi pag walang imprenta ang damit, di makikilala ang brand. Kamukha nitong sombrero ko na to. Okay, itong sombrero ko na to, hindi nyo malalaman na New Era Cup to kung wala tong imprenta. Kamukha nitong pinakita kong tinapay kanina. Di ba? Itong pagkain na to guys, hindi to pwede maging digital. So, hindi to mawawala. So, ito guys, tinapay na to, kailangan niya ng imprenta para makilala siya. Kamukha nitong Pringles na to, di ba? So, kailangan niya rin guys ng imprenta para makilala siya. Yan. So, lahat ngayon guys is kailangan ng printing business, no? Lalong-lalo na, halimbawa, yung mga okasyon, kamukha nga ng Pasko, ng New Year, ng mga eleksyon, ng Father's Day, ng Mother's Day, ng Valentine's, no? Yon. Kailangan yan guys na maimprenta. So, guys, ang printing hindi siya mawawala sa mundo. Sobrang imposible. Kasi guys, ang printing, kasama niyan guys is yung branding, okay? Kapag ka walang branding guys, ang isang brand, hindi na brand yung tawag doon, no? Kasi nga wala siyang branding. Kahit nga guys yung mga ordinary printing lang, like document printing, like mga Xerox, di ba, kailangan yan. Hindi naman porky nauso na yung email, sa email na lang nagtatransact, di ba? Hanggang ngayon guys is nagtatransact pa rin through talagang tangible na papel. So in short guys, no, 5 years, 10 years, 20 years from now, nandiyan pa rin guys yung printing business. Lalong-lalo na nga guys yung sinabi ko noong nakaraan, yung about sa may sticker label printing business. Kasi nga guys, no, hanggat may pagkain na kamukha nito, at syempre, tingnan nyo yung kusina nyo, lahat yan guys, meron siyang printing o meron siyang label. Okay, so lahat guys ng mga products sa mundo is kailangan talaga nila ng label. So kailangan nila ng printing. So yan, tatlo na yan guys, ang pinaka main na dahilan para sa akin kung bakit napakaganda ng printing business. So kung pinapanood mo pa rin to at nakuha ko yung attention mo, no, sasabihin ko na ngayon guys sa inyo kung paano ba magsimula ng printing business ngayong 2024. So syempre ang unang way para makapagsimula ka ng printing business mo, syempre mag-learn ka muna. Aralin mo muna yung itatayo mong negosyo. Okay? Kasi bago ka mag-earn, kailangan mo muna mag-learn. Diba? Kasi lahat naman tayo ay nag-aaral talaga tayo, no? Kahit na ano pang kurso yung gusto mong kunin. Halimbawa gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer, gusto mo maging abogado. Kailangan mo guys mag-aral. Ganun rin guys yung printing business, no? Kailangan mo rin siyang aralin. Hindi naman pwede na pagkapanganak mo, alam mo na kaagad paano mag-print o paano mag-layout o paano mag-design, no? Kasi lahat tayo guys ay pinanganak tayo, wala talaga tayong alam.
Okay, so ituring mo na lang yung sarili mo na sanggol. Okay, so kailangan mo ulit mag-aral kung gusto mo matutunan ng printing business. Lalo na ngayon guys, so napakadali na lang ng pag-aaral ng mga bagay-bagay, no? Kasi meron na tayong YouTube. Kamukha nito guys, so pinapanood nyo kasi gusto nyo matuto ng printing business. So inaanyayahan ko rin kayo na manood rin kayo ng ibang channel about sa may printing, no? Hindi kayo pinipigilan doon. Mas maganda nga yan guys, no? Manood rin guys sa kanila kasi hindi naman lahat guys is tinuturo ko. Number 2 guys ay syempre maging positibo ka lang. Okay, kasi yung iba akala nila binibrainwash lang sila nito, ano, kaya inuuto lang sila na maging positive ka lang. Guys, totoo yan. Kasi kapag ka negatibo yung utak mo, ganito mangyari sa'yo. Hindi ka pa nagsisimula, ayaw mo na kaagad. Kasi kapag ka negatibo yung utak mo, ganito mangyari. Baka walang mangyari sa akin, baka walang magpa-print, baka malugi lang ako, baka sayang lang pera ko. At kung ano-ano pa mga baka na iniisip mo dyan sa may utak mo, no? Pero tingnan nyo to guys na, kakaisip mo ng ganyan, wala ka namang kausap, di ba? Wala namang tao dito. Wala rin naman tao dito, no? Sino ba yung kausap mo? Ang kausap mo lang guys yung sarili mo. Pero sino ba nagsasabi na hindi mo kaya, di ba? Ikaw rin naman. So kapag ka positibo yung utak mo, positibo yung pananaw mo sa buhay, ang mangyari dyan guys is lahat kaya mo. Okay? Kasi may nakita lang ako na isang post, no? Parang sinasabi niya na wag raw sabihin na kung kaya mo, kaya ko rin. Diba? Wag raw sabihin yung kasi may kanya-kanya raw tayong pinagdadaanan. Ewan ko kung saan niya nakuha yun, no? Pero para sa akin kasi guys, no, mas maganda naman na sabihan mo yung tao na kaya mo rin yan kaysa sabihan mo sa kanya na hindi mo yan kaya. Kasi kahit na iba-iba tayo ng pinagdadaanan, may utak naman tayo eh, diba? Kaya naman nating aralin lahat ng bagay, okay? Kaya kung sinasabi nila na kaya rin nila, kaya ko rin, no? Para sa akin totoo yun, no? Pero sa iba kasi, ewan ko, minamasama nila yun. Kasi sabi nila, iba raw yung pinagdaanan, no? Iba raw yung pinagdaanan nito. Magkaiba raw kayo, no? So, ewan ko, mas gusto ko kasi guys na ini-encourage yung mga tao na kaya nila guys yung isang bagay kaysa sinasabi ko sa kanila na hindi nyo kaya yan. So, ang pangit naman no, sabihin ko sa'yo na Huwag mo na simulan, di mo naman kaya. pero kapag sinasabi ko sa'yo guys na kaya mo rin gawin yung ginagawa namin o ginagawa ng ibang tao, di ba mas nakaka-boost ng self-esteem yun? So maging positibo lang tayo guys sa mga pananaw natin sa buhay. No? Meron pang mga bumili sa amin ng mga item tapos tinatanong nila sa akin, Sir, paano sir kapag wala nagpaprint ng isang buwan, matutuyuan ba ng yung printer ko? Grabe no, imaginein mo no, napaka-negatibo nung pag-iisip nung nagsabi na yon. Kasi nga guys, imaginein mo guys, no, hindi ka pa nga nagsisimula, iniisip mo kaagad na wala magpapaprint sa'yo ng isang buwan. So bakit ka nagninegosyo kung wala magpapaprint sa'yo? Meron guys na magpapaprint yan. Imposibleng wala magpaprint sa'yo. No? So yung mga nagtatanong sa akin ng ganun, lagi ko sinasabi sa kanila yun na huwag mong iisipin na walang magpapagawa sa'yo kasi yan yung mangyayari. So lagi mong iisipin na meron magpapaprint sa'yo. Okay? Lagi mong iisipin na meron magpapagawa sa'yo. Lagi mong iisipin na kikita ka ng malaki. Lagi mong iisipin na mababawi mo kaagad yung puhunan mo. Yung utak natin guys, no, pare-pareho lang naman yan ng itsura. Pero depende yan guys kung paano mo siya ginagamit. Gagamitin mo ba siya sa mga negatibong bagay o gagamitin mo siya sa mga positibong bagay? Sigurado guys, no, yung mga nag-iisip ng positibong bagay, nagkakameron ng positive result. At yung mga nag-iisip ng mga negatibong bagay, nagkakameron sila ng mga negative result. So pinakita ko na sa iyo guys yung kinaganda ng printing business at syempre nanood ka na rin sa The Printing Shack, nakita mo na maganda nga tong printing business na to. Syempre guys, ang gagawin mo ngayon is maghahanap ka na ngayon ng supplier mo. So didiretsuhin ko na kayo, kami mismo supplier kami, no? So nag-supply kami nitong printer, meron kaming Cameo, meron kaming mga vinyl, meron kaming mga bond paper, meron kaming mga ink, no? So kompleto kami dito guys ng mga printing supplies na kailangan, no? Basta nagsisimula ka lang sa maliit. Okay, kasi yung mga malalaking printer like tarpaulin printer, DTF printer, wala po kami nun. Great thing starts from small beginning. Ang ibig sabihin nun guys, no, magsimula ka na maliit para mabawi mo kaagad. Kasi yung iba, nagtatayo ka agad ng tarpaulin printing. Guys, ang tarpaulin printing, 500,000 to 1 million. Paano mabawi ka agad yon kung wala ka pa masyadong alam sa printing? So kapag ka nagsimula ka ng maliit, madali mo lang rin mababawi yon. Kasi guys, madali lang bumili ng malalaking printer, ng malalaking cutter, no, kapag ka may pera na kayo at kapag kukumita na yung printing business nyo. Kaya huwag kang magmamadali na bumili ka agad ng mga ganong item o ng mga ganong machine, no, kapag ka nagsisimula ka pa lang. Okay, magsimula ka sa maliit. Kapag kayo maliit na yan, palakihin mo ng palakihin. Kasi nga, meron ditong bumili sa amin dati. Bumili lang siya ng isang printer lang sa amin. Ngayon, meron na siyang mga tarpaulin printer, no? So, nakakatuwa, hindi ko na sabihin yung mga pangalan nila kasi baka magselos yung iba, no? Kasi sinashoutout ko raw sila. So, yun, kailangan mo ng supplier para sa mga printing business na kailangan mo, no? So, dito guys sa may The Printing Shack, no, meron kaming in-offer, so meron kaming super package. So, nandito na lahat ng kailangan mo. Ang kailangan mo lang dyan is laptop or desktop na lang ang kailangan mo dyan. So, lahat dito guys, ang klase ng printing magagawa mo na, pwera na lang yung tarpaulin. Meron rin kami guys yung syempre yung pinagmamalaki namin yung complete na sticker printing business. So na-discuss ko na guys yan nung nakaraang vlog. Tapos ang next naman natin is yung basic na sticker printing business, no? So ang pinagkaiba lang nito doon sa may complete is wala siyang cameo at mas konti lang yung kanyang mga supplies and materials. So ito nga guys, no, kung wala ka masyadong budget, pwede mo nang simulan dito sa basic lang na sticker printing business.
Then meron rin kami guys na Cintaboard starting package. So ito guys, kailangan meron ka ng printer nito. Kasi yung iba guys, meron na silang printer, so kailangan na lang raw nila ng Cintaboard na package. Then meron rin kaming na ref magnet na business package. So kung meron ka na rin printer, ito guys, pwede mo rin itong bilhin. So para makapag-offer ka ng mga ref magnet. Then meron rin kami na PVC ID business package. So ito guys, may kasama na itong printer. Meron akong customer na kinuha sa akin ng super package. So nakakuha siya ng isang buong school. So ang school guys, ang estudyante nun is 10,000 na student. Ang ginagandahan guys, kapag ka sa PVC ID, ikaw lang ang gagawa ng ID ng buong school, no? Kasi hindi naman pwedeng iba-iba gagawa nun. Tapos 10,000 na ID, ang benta niya guys talaga is 150. Pero bulk nga yung 10,000, so ginawa niya, kinalahati niya lang, 80 pesos na lang guys yung kanyang benta. Ang puhunan niyan guys, no, siguro mga 10 piso. So mayroon siyang 70 pesos sa bawat isang estudyante. 70 pesos guys times nyo sa 10,000 na estudyante. So kumita siya guys ng 700,000 pesos. Grabe no, ganun kalaki guys yung kinita niya sa PVC ID na business package. Tapos kung gusto niyo ng mga seasonal na printing, so meron tayong personalized mugs, business package. Maganda to guys, no, kasi malapit ay Mother's Day, Father's Day. Syempre Pasko, New Year, yan, mga seasonal yan. Pero ang hindi lang maganda dito guys, no, after ng season na yun, wala na ulit na benta. So kung may mga binyag, mga kasal, mga debut, yan. So pwede to guys, personalized na bags, business package. Kung gusto mo lang talaga ng simpleng printing business lang, no, so meron tayo dito back to school. Katulad nga ng sinabi ko, iba na nung panahon ng pandemic, iba na ngayon. Kasi ngayon guys, no, yung mga estudyante pumapasok na ng school, so nagpapaprint na rin sila. So itong back to school natin guys, meron tayong option 1 at meron tayong option 2. Yung option 1 guys is meron siyang L3210. Yung option 2 naman guys, meron siyang L5290. Ang pinagkaiba lang nila guys, ang L5290 is meron siyang Xerox for long. Tapos pwede ka mag-print through cellphone. Kasi guys, meron siyang built-in na Wi-Fi. So sumunod natin guys, kung meron ka ng printing business yan na existing, no, so pwede ka magdagdag ng lamination na business package. So ang isang roll guys ng laminating film na to, kinumpute ko na yan, ang kikitain mo dyan is mga 11,000 pesos. Then next naman natin guys, no, calling card business package. So kung meron ka na rin printer, pwede ka mag-avail nito. So pwede ka mag-print ng calling card at ang kinagandaan nito guys, no, repeat order rin yan. Ibig sabihin nun guys, kapag naubusan sila ng calling card, order ulit sila sa'yo. Kung gusto mo guys na magtayo ng sarili mong clothing line, no, pwede to guys, sublimation t-shirt na business package. So yun guys, yung mga package na ino-offer namin. So ano naman guys ang kinagandaan kapag sa amin ka nag-avail? Kasi hindi naman kami ganun kalaking shop, hindi kami kasing laki nila. So wala kami masyadong may pagmamalaki. Ang may pagmamalaki lang namin guys is yung customer support. So pag may tanong ka, sasagutin ka namin hanggang matuto ka. Kasi guys, kapag ka bumili ka sa mall, paglabas mo doon, sigurado bahala ka na sa buhay mo. Okay? Kasi ang makakausap mo doon guys is salesman. So kapag nakausap mo guys yung salesman at binalik mo yung printer mo doon sa may salesman, hindi niya alam kung paano ayusin yan. Hindi niya alam kung paano i-repair yan. Hindi niya alam kung ano yung mga tech support dyan. Kasi nga guys, salesman siya, hindi siya yung tech support. Hindi ka mukha sa amin guys, kapag ka nag-avail ka sa amin, tuturuan ka namin at may mga tutorial kami na kamukha nito na pinapakita sa aming YouTube channel, no, para mas lalo mong matutunan. Kasi may mga nagtatanong, ba't di raw ako nag-offer ng seminar? Kung gusto ko lang talaga ng maraming pera, nag-offer ako ng seminar. Kasi pwede ko ang singilin, di ba? Halimbawa, 20 tao, ano kaya 30 tao ang nag-attend sa aking seminar. Tapos siningil ko sila ng tagwa 1,000 o 2,000 pesos ang bawat isa. No? So meron ako 50,000 nun. So easy money, di ba? Sobrang easy money ka agad. Pero hindi ko ginagawa yon kasi naging estudyante rin ako. Ang estudyante kasi guys, paglabas ng classroom, almost wala naman talaga tayong natutunan. Di ba totoo naman yun kapag tinanong tayo ng teacher natin ng any question, di ba ang gusto lang natin umuwi na. Di ba? Yan guys ang reality kung ba't di ako nag-seminar, no? Kasi gusto ko talaga na matutunan ng tao yung printing business in the form of videos, kamukha ng mga ginagawa namin. Kasi guys, kapag vlog style, ang nangyari dyan ay pwede mo siyang balik-balikan. Hindi ka guys kamukha ng seminar na hindi mo siya pwedeng balik-balikan. Tapos sa seminar, nahihiya tayo magtanong. Kapag ka nagtatanong ka, iniisip ka na bobo ka. Kaya tayo nahihiyang magtaas ng kamay no nag-aaral tayo kasi sasabihin sa'yo na bobo ka. Ba't ka nagtatanong kasi bobo ka? Di ba ganun yun? Pero sa amin guys, no, video style, so pwede mong balik-balikan. Tapos kapag ka may mga tanong ka, pwede ka mag-PM sa may page namin. Okay, siyempre priority namin guys, yung mga nag-avail sa amin. Medyo nakakalungkot nga lang iba. Nagtanong sa amin natuto, tapos bibili sa iba. Di ba? Nung bumili sila sa iba, nung nahirapan sila, magtatanong ulit sa amin. So, ang pinapriority talaga namin guys, syempre yung mga bumili sa amin. Then guys, tip number 4 naman natin is ready mo yung space mo. Dalawang choice yan, either na pwede ka sa bahay nyo lang or pwede ka magtayo ng sarili mong shop, which is uupa ka. Kung ako tatanungin nyo, mas maganda guys sa bahay ka na lang. Kasi kapag ka meron kang sariling shop, nagkakameron guys ng tinatawag na competition. Kamukha dati dito, itong shop namin na to na pinupuntahan nyo dito ay dati itong computer shop. Ngayon, yung mga kapitbahay ko is nainggit kasi nakita nila na maraming bata dito naglalaro. So, ang ginawa nila, nagtayo rin sila ng sarili nilang computer shop. So, nagkameron ng competition, nangyari pababaan. So, dito sa aking 15, doon sa kabila
is 12, tapos doon sa may kabila 10, tapos nagpababaan ng pababaan hanggang naging 6 na lang yung per oras ng computer shop, no? So bumaba ng gano'n hanggang sa lahat na lang kami nagsara. Ibig sabihin nun guys, so nagkameron ng price war. So kapag ka nagkakameron guys ng price war, no, diyan bumabagsak yung mga negosyo. Kasi imbis na nagtutulungan ay nag-aaway-away tayo o nagpapababaan tayo ng presyo kasi nga gusto nating dumami yung customer natin at the expense ng pagbagsak ng negosyo natin. Okay, kasi kapag ka binababa natin yung presyo natin, yung mga customer natin ay dumarami nga, no? Kaso yung kinikita natin is lumiliit. Kasi kapag ka lumiliit yung kinikita natin, kapag ka kinumpute mo yan at the end of the month, ang nangyari dyan ay para kang laging lugi. So pagod na pagod ka, tapos yung kinita mo ang liit. Diba? Kaya ka nawawala ng gana sa negosyo mo. Kasi nga guys, maliit yung kinikita mo. So yun guys, ang hindi maganda para sa akin, no, kapag ka may pwesto ka. Kasi nga, nagtatayo rin yung iba. Pero kapag ka nasa bahay ka lang guys, so walang competition masyado yan. Kasi guys, ang gagawin natin dyan, no, magre-rely tayo doon sa may social media o doon sa may online selling. So kapag ka nasa social media tayo guys, no, o nasa online tayo, ang customer natin is 110 million. Kasi 110 million ng Pilipino. Hindi ka mukha guys na kapag nasa pwesto ka lang, ang customer mo lang guys is yung mga nasa paligid mo lang. Okay, alam mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, o mga kaibigan mo dyan sa paligid nyo, no? Yan lang guys yung customer mo. Unlike kapag nasa online ka, ang customer mo sobrang dami, 110 million. So imposible naman maging customer mo lahat yun, no? So hati-hati tayo doon. Okay, so walang competition guys kapag ka nasa online ka. Then tip number 5, syempre kapag ka nasa online ka na, gagawa ka ng FB page mo or mga social media account mo, no? Kailangan mo guys gumawa nun para makapagbenta ka. Mas maganda guys magbenta sa isang page kaysa doon sa may personal profile mo. Kasi kapag ka personal profile mo, unang-una, marami mga spam na messages. Ibig sabihin nun guys, no, marami mag-chat sa'yo pero hindi mo kaagad sila mababasa kasi nga mapupunta sila doon sa may spam message. Kasi nangyari sa akin dati yan, no, nagninegosyo ko dati, akala ko wala nagme-message. Tapos nung nalaman ko na meron palang spam message, grabe yung message sa akin doon. Lagpas daan-daan ng mga message sa akin doon. Tapos di ko napapansin. Imbis na may sales na ako, nawala pa sila. Kasi nga guys, hindi ko sila na-entertain. Kasi nga nandoon sila sa may spam. Hindi ka mukha kapag ka nasa page ka, kapag ka may nag-message sa'yo, direkta ka agad yan sa may page mo. So syempre kapag ka may page ka, ang una mong iisipin, ano ba yung pangalan ng business mo? Ano ba yung pangalan ng printing business mo? So tip lang guys, sa pagpapangalan ng printing business mo, mas maganda yung pangalan mo lang sa sarili mo. Pangalan mo sa anak mo, sa mga acronym nyo. Acronym ba tawag doon? Yung halimbawa DENR, di ba? Department of Environment and Natural Resources. So parang ganon, doon mo na lang ipangalan. Kasi marami nagtatayo ng printing business, kamukha nung isang kakilala ko, ang pangalan raw ng printing business niya is printing ng ina mo. Di ba? So nakakatuwa, catchy siya. Pero at the long run, pagsisisihan mo yon kasi yung negosyo mo parang di ka seryoso. Parang niloloko mo lang yung sarili mong negosyo. Kung magaling ka gumawa ng logo, maganda yan. Pwede kang gumawa ng logo. Kung hindi ka masyadong marunong gumawa ng logo, pwede ka magpagawa ng logo sa iba. Pero make sure lang guys na meron kang pambayad. Okay? Kasi hindi guys libre magpagawa ng logo. Kasi guys, maraming mga lumalapit sa akin ng mga kakilala ko na nagpapagawa sila sa akin ng logo. Pwede raw ba na libre na? Okay? So sigurado narinig nyo na to lagi sa akin na hindi ako nagpapalibre guys. Okay, hindi ako nagpapalibre. Pag nagpagawa ka ng logo, yung logo na yan gagamitin mo sa negosyo mo. Yung negosyo mo na yun guys, pagkakakitaan mo yun. Kikita ka guys ng pera dun sa negosyo na yun gamit yung logo na papagawa mo. Hindi ba karapat dapat lang na ibigay natin yung komisyon o yung porsyento ng tao na gagawa ng logo natin? Kasi nga, pagkakakitaan natin yun, hayaan rin natin siya kumita. Okay, ang pangit naman kasi guys, nung isip nga ng iba, ganyan nga, papagawa sila ng logo, gagamitin nila sa negosyo, tapos pag sinisingil mo sila, ayaw nila magbayad. Normalize mo guys na nagbabayad ka at inormalize mo rin guys na naniningil ka. At syempre kapag ka nasa social media ka na nga, no, bukod sa FB, pwede ka guys gumawa ng sarili mong TikTok channel, YouTube channel, kamukha ng ginagawa ko, at kung ano-ano pa mga social media. Pero make sure lang guys na yung mga yon, halimbawa sa Instagram, TikTok, YouTube mo, make sure lang guys na yung lahat yun is funnel mo. Ibig sabihin nun guys, lahat yung papupuntahin mo doon sa may FB page mo. Para doon kayo guys mag-transact kasi masakit sa ulo habang nakipag-usap ka sa FB, nakipag-usap ka pa sa TikTok, nakipag-usap ka pa sa YouTube. Okay, kaya kung mapapansin nyo, yung mga comment dyan sa may mga videos ko, ang nakalagay lang dyan, i-PM mo kami doon sa aming page sa FB kung may mga tanong ka o gusto mo mag-avail sa amin. Hindi ako guys sumasagot dyan sa may comment section na to, na mga nagtatanong kung how much, paano mag-avail, no? Kung gusto nyo guys mag-avail sa amin, no, dumiretso ka guys doon sa may FB page namin. At tip number 6, no, kasi nga hindi ka na nga umupa, ang gawin mo guys, yung ipang-uupa mo sana, ibayad mo guys for advertisement. Okay, yung mga FB ads, yung mga Google ads, yan, kailangan mo guys magbayad dyan. Kung gusto mo agad
kaagad lumaki yung business mo. Kailangan mo maglabas ng pera para kumita ka ng pera. Kasi nga yung iba guys, gusto nila kumita ng pera pero ayaw nila maglabas ng pera. Swerte na lang siguro yung mga laway lang ang puhunan tapos kumikita sila ng pera. Pero in reality guys, no, kahit mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mo maglabas ng pera. Kailangan mo ng biodata, kailangan mo guys ng NBI, kailangan mo guys ng mga health certificate at kung ano-ano pa mga certificate. No, yan guys, kailangan rin ng pera niyan. What more pa kaya, pag naninegosyo ka, kailangan mo rin dito guys mag-invest. Kung gusto mo guys makilala ka agad yung shop mo, no, kailangan mo guys i-boost yan, no, i-ads yan sa may FB. Meron akong tutorial lang guys na ginawa dito sa my YouTube channel ko rin, no, kung paano ba guys mag-ads sa may FB. Wala namang bayad guys yung tutorial ko, no, may bayad lang dyan guys is yung FB mismo. Okay, babayaran mo yun guys kasi nga mag-i-invest ka doon sa advertisement na yon para kumita ka guys ng malaki. Imagine niyo nga guys yung Jollibee. 'Di ba? Ang laki-laki na ni Jollibee, sobrang yaman niya na pero nagbabayad pa rin siya ng advertisement sa may TV. So dapat gano'n rin tayo guys, no? Habang maliit pa lang tayo, dapat guys, ilagay na natin sa isip natin na kailangan talaga natin mag-invest. Kailangan maglabas ng pera para kumita ka ng pera. And sobrang haba na nitong vlog ko, no? And last tip ko na lang again guys, no? Kapag ka natututo ka na sa yung printing business, mag-aral ka ulit na mag-aral para makapag-innovate ka. Kamukha nung sinabi ko kanina, nagsimula ka ng maliit, habang kumikita ka guys, no? Yung kinita mo, wag mo naman ipang Shopee checkout. Ano kaya ipang checkout mo sa Lazada? Ano kaya pambili mo lagi ng Starbucks? Okay? Ang kinikita mo guys, ipunin mo rin yan. Kaya inipon mo yan guys, so pwede ka na makabili ng iba pang mga machine. Pwede ka pang bumili ng iba pang cutter, pwede ka pang bumili ng mga tarpaulin machine, pwede ka pang bumili ng mga laminating machine, pwede kang bumili ng mga laser machine, okay, mga engraver. Ngayon kapag ka natutunan mo yan, pwede mo idagdag sa business mo. Pero kung wala ka pa mga ganyang machine guys, no, pag may nagtanong sa'yo kung may ganyan ka ba na ino-offer, sabihin mo oo. Tapos mag-outsource ka lang. Okay, kamukha namin, tinatanong kami, meron ba kaming tarpaulin printer dito? Sinasabi ko meron, pero totoo wala. Meron akong kausap, ang bigay niya sa akin is 11 pesos. Ang bigay ko guys sa customer is 25 pesos. So imagine no, 11 pesos, ang tinubo ko is 14 pesos. So mas malaki pa yung kinita ko doon sa nagtatarpaulin mismo. So wala akong maintenance, wala akong taong binabayaran, wala akong kuryente. Ang puhunan ko lang doon is laway. Di ba? Yung nga katulad sinabi ko kanina, konti lang yung ganun kumikita na ang puhunan lang is laway. No? So isa na nga yun. Okay, so kapag kami mga nagtatanong sa inyo ng iba't ibang offer, oohan mo lang ng oohan, tapos i-outsource mo lang. Pero balang araw guys, no, kapag ka natutunan mo na paano gawin yon, kasi nga nag-i-innovate ka, nag-aaral ka, no, so pwede ka nang bumili ng mga machine na yon para idagdag sa may printing business mo. Yun lang siguro ang mga tips na may offer ko, no, sa mga gusto magtayo ng printing business ngayon 2024. So kung gusto nyo guys supportahan tong YouTube channel ko, no, pwede kayo mag-subscribe dito, i-like nyo na rin tong video na to, at pwede nyo rin siya i-share sa mga kaibigan nyo. At kung gusto mo talagang sobrang support, no, meron ako nakalagay dyan sa may ilalim na join button. So i-click mo lang yun guys, kapag ka-click mo yun, magbabayad ka lang ng 25 pesos para supportahan yung channel ko. At mas marami pa mga taong ma-reach ng channel na to, no, para matutunan rin nila guys na kung paano ba magtayo ng isang printing business. So again, maraming salamat ulit sa inyo. See you on my next video at bye-bye! The printing shop, ayos na sulit pa. The printing shop, ayos na sulit pa.